Kung meron kang work-life balance, kulelat kasi ang Pilipinas pagdating dyan, paano ba yan maa-achieve kung kailangang kumayod ng kumayod? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa mga working people dyan, na-a-achieve nyo ba ang work-life balance? Batay sa pag-aaral ng international recruitment and placement firm na Remote, kulelat ang Pilipinas dyan. Sa 60 bansa sa mundo, pang 59 tayo na may score na 27.46 out of 100. Halos konti ang diferensya sa 16.15 ng Abuja, Nigeria na pandulo sa listahan. Pero gaano nga bang kahalaga ang work-life balance o ang pagbabalanse ng trabaho at pag-enjoy sa buhay? Ayon sa psychologist na si Dr. Joan Mary Farial, mahalaga ito dahil dito nakasalalay ang pagiging produktibo ng isang empleyado. Kasi alam natin na pag tayo ay puro work at hindi kaagad naagapan ang mga sources of stress sa ating workplaces, ito ay pwedeng magdulot into having symptoms of burnout. Burnout in the workplace is a real problem. In fact, ito ay kino-consider ng World Health Organization as a totoo na concern among employees. Other forms of mental health concerns, pag ang stress ay nagpapatuloy, anxiety, maring nagkakaroon ng mga anxiety attacks, panic attacks, anger management issues can also be a problem or a concern, and symptoms of depression. Pero sa Pilipinas, nakikitang malaking hamon ang work-life balance dahil na rin sa lagay ng ekonomiya at estado ng buhay. Tulad ni Eduardo na nagdodoble kayod bilang tricycle driver at katulong sa karinderya. Ito lang daw kasi ang kaya niyang trabaho, lalo't senior citizen na siya. Kulang ma'am kasi kikitain namin isang araw, yung malinis namin 200 lang eh. Maraming Pilipino rin ang mas pinipiling magtrabaho 7 araw sa isang linggo para mas lumaki ang kita at masuportahan ang pamilya. Tulad ni Jason na call center agent. Hindi na ako nagdi-day off. Actually, day off po kasi namin Sunday. So hindi na ako nag-day off kasi sayang po kasi overtime po kasi. Kaya minsan, pag alis ko sa bahay, anak ko tulog pa. Pag uwi ko, tulog din. Kaya minsan ko na lang banding ba? Payo naman ng eksperto sa mga employer, tiyaking nabibigyan ng sapat na benepisyo ang kanilang mga empleyado at tamang oras sa pagtatrabaho na naaayon sa batas paggawa. Kaya kailangan aware tayo kung kamusta ang ating mga employees, kamusta ang relationship sa trabaho, kasi of course, prevention pa rin is better than cure. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.